Kung bakit malamig ang iyong Pasko, napakaraming dahilan. Malamang ay hindi kaaya-aya ang iyong itsura. Halimbawa, baka meron kang malaking tato sa iyong noo na may 3 numero. Imbis na 143 ay 666. O lagi kang nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na I Heart Shabu. O kaya may nakasulat na Unity Forever. Abay, kung hindi sa pisikal, baka ang problema talaga ay nasa iyong pagkatao. Dahil baka napakasama naman talaga ng ugali mo. O baka naman, gaya ng maraming tao, may paraan ang iyong pananalita na palaging lagyan ng labis-labis sa pangungutya at nakaka-insulto ng mga salita. Bokabularyo mo ay binabad sa asido. Ganyan kasi ang estilo ng 2 taong makikilala natin sa araw na ito. Sino to? Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos ay wala nang ibang ginawa ang 2 taong ito kundi buwisitin ang isa't isa. Kung hindi sa pananalita o sa usapan ay sa maliliit na mga ginagawa. Pero mga kapatid, ang katotohanan sa kanilang tunay na nararamdaman ay hindi talaga nila masabi-sabi dahil sa mas malalim na dahilan. Anong dahilan yan? Mga manhid kayo! Mga tao ba to? Kaya kailangan nilang ikubli ang kung ano man sa likod ng pangungutya. Sino mag-aakala na may puso palang kahit papano'y umaasa na nagtatago sa likod ng pang-aalas ka? Ang kwento natin ngayon na sinulat ni Vincent Manrique ay magaan lamang at masaya. Mga kapatid, magsisimula na sa Sana Lourdes ang dula na pinamagatang Barya Lang sa Umaga. Baby boy, nandito ka na naman. At bueno mano ka pa ha. Kung may attendance sa place na ito, ikaw na ang pangmalakasang perfect attendance sa warding. Early bird ka pa. Iyo nga sana kumain dito kasi wala naman akong choice. Ito lang ang malapit sa terminal. Ay, choosy ka pa. If I know, bet na bet mo lang masilayan ang ganda ni Madam Rina. Kaminin, wag kang eklabush. Bek, ano ba yan? O order ba yan o makikipagdaldalan? Sayang ang pwesto. Maraming darating maya-maya para mag-agahan. Grabe naman. Sungit naman ang may-ari ng karinderya na to. Kung di lang ako nagmamadali, di ako kain dito eh. Pakisabi nga sa customer, araw-araw niyang sinasabi yan. Medyo ibahin naman niya yung linya-linyahan niya. Uy, ibahin mo raw ang linyahan kinemi mo. Aba, salamat nga siya at lagi ako nauuna rito eh. Ganda ko magbuhay na mano, no? Lagi marami kumakain kapag nauuna ako rito. Eh, Madam Rina, okay nga naman magbuhay na mano ang boylet, ano? Ang sabihin mo, Bek, masarap talaga ang luto ko, kaya binabalik-balikan ng customer na yan. At ng iba pang parokyano ng Rina's Karinderya. Oo, ayun nga daw na rin. Daming sinabi. Sabihin mo nga, magluto na lang siya. Oy, madam! Magluto ka! Teka nga, nahihilo ako sa inyo. Ano bang order mo, Jopet? Oo, tapsilag, tsaka soft drinks. Bek, wala na tayong soft drinks. Magtubig na lang siya, pakisabi sa customer. Bahala kayo! Kayong dalawa mag-usap! Mga baklang to! Ang sakit niyo sa brains! Nagpapalpitate ang ugat ko sa ulo sa inyo! Bek! Bek! Nakakalurk eh! Paano na lang kapag nagkatuluyan kayo? Baka makulili ang tainga ko sa inyong dalawa! Kukunin ko ang order ng ibang customer. Huwag niyo akong kausapin! Bayad ko. Wala ka bang barya? Alam mo namang karinderya to.
Magbabayad ka ng 1,000 ang aga-aga pa? Ipinamumukha mo ba na marami kang pera? Sa jeep mo nga nakapaskil barya lang po sa umaga tapos ibabayad mo sa akin 1,000? Abo, kasalanan ko ba kung wala akong smaller bill? 80 lang ang presyo ng kinain mo kasama ang soft drinks. Jeepney driver ka. Paano wala kang panukli? Anong isinusukli mo sa mga pasahero mo, Candy? Oh, tsaka cornic. Ang lakas mo talaga mang asar, no? Nakakapanginig ka ng laman, Jopet. Mori ka pa? Gustong-gusto mo naman kapag nandito ako eh. Nagkakaroon ka ng gwapo at machong customer. Wow, ha? Feeling mo. Tsaka mo na ako kausapin. Kapag may barya ka na, ililista ko muna yung nakain mo. Wala talaga akong panukli. O siya, sige. Mamaya na lang gabi ulit. Bye, Rina. Huwag ka masyadong magsungit. Baka ikaw ay pumangit. Tsupe! Umalis ka na nga lang at baka malasin pa ang karinderya ko. Shh! Shh! Jopet! Bakit nakangisikar yan? Baka mahipan ka ng hangin. Ang saya mo naman yata. Siguro galing ka ng karinderya at inasar mo na naman si Rina, no? Ritual ko na yun. Ikunin kasi. Uy, dami mong barya dyan sa belt bag mo ah. Nakuha mo pang kalugin. Papalit naman, oh. 200 piso lang para kapag pumasada ako. O, sige. Marami pa rin naman akong tig-20. Tsaka ito, 50. Bilip din naman ako sa'yo. Lagi kang maraming panukli. Ako lagi nauubusan. Sa bagay, mas matagal ka nga palang pumapasada kaysa sa akin. Baka ba, ngayon lang naman to. Magkasintagal lang tayong namamasada. Ganun talaga kapag nagkakapamilya. Mas gusto nang umuwi ng bahay kapag nakaboundary na at may kita na para sa panggasto sa araw-araw. Tama. Kaya enjoyin mo ang pagiging binata mo. Kapag nagkaasawa at anak ka na, kailangan mo na umuwi na maaga para makatulong sa pag-aalaga ng bata at sa mga gawaing bahay. Nagre-reklamo ka ba? Hindi naman. Mahal ko ang asawa ko at ang junior ko. O siya, mauna na ako sa'yo. Ako na ang sunod sa pila. Sige, kita na lang mamaya. Bek, paubos na pala tong adobo. Magluluto muna ako ng bistek para ipalit natin dito. Kaso naubusan tayo ng sibuyas na puti. Pabili naman saglit doon sa may talipapa na lang para malapit. Sige, madam. Ay, tigil-tigilan mo nga ang kakamada mo sa akin. Ingat ka, ha? Balik ka kaagad at wala akong kasama rito. Sureness. Ay, teka. Eto nga pala. Ilalapag ko dito sa mesa na pinagpapatungan ng kahang iba. Itong isa sa palad mo. Ano to? Tigpipisong barya na nakabalot ng scotch tape. Pinabibigay ni Yami po yung Jopet. Bayad daw sa kinain niya kanina. Ano? Sabi niya kanina 1,000 buo lang ang pera niya. May barya pala siya at tigpipiso pa. Ay, hindi lang tigpipiso. Parang pinaikutan ng maraming tilik yan. Kailangan mo pa ng bonggang lakas at kapangyarihan para maalis yan sa pagkakabalot. Jopet! Masasakal talaga kita kapag bumalik ka rito. Ano? Magpapakasal? Sakal, hindi kasal. Bingi ka talaga. Lika nga rito. Aray! Bakit naman nagpuro agad nakasama? Ayos na nga ako. Nakabili na nga ng sibuyas kaysa makasama ko ang babaeng balat sibuyas. Barush! Hi, Jopet. Good morning. Oh, Tracy. Good morning din. May pasok ka? Oo on-site ako today. Pwede bang antayin ko na ang jeep mo? Sasakyan na lang kita. I mean, sa'yo na lang ako sasakay. Ha? Ikaw bahala. Pero 2 jeep pa ang pupunayin bago tong jeep ko. Willing to wait naman ako. Basta para sa'yo. Ganun ba? Sige, ikaw bahala. So, baka malit ka sa trabaho. Ayos lang. Ako naman yung supervisor doon Flexi ang oras ko. Parang kagaya ng katawan ko na flexible din. Jopet! Oh, Bek! Uy, ano? Tinanggap ba yung binayad kong mga barya? Oo. Kaso baka kapag nagkita kayo ulit ipukol niya sa ulo mo ang mabarya. Nanggigil na naman sa'yo si madam. Talaga?
Okay pala kung ganun. Uy, Bekbek. Salamat at inabot mo yung bayad Nag-update ka pa sa akin dito sa terminal. Sakto lang kasi inutusan akong bumili dyan sa talipapa. Hoy bakla, excuse me lang ha, pero kami ni Jopet na magkausap. Ay! Wow! Bakla! Oo, siguro nga bakla ako. Pero ikaw, babae ka, pero mukha kang bakla. Nakaka-lurky. Makaalis na nga. Mamaya na lang ulit, Jopet ha. Kapag wala nang asungot. Aba, teka nga! Tracy, sige na, huwag na patulan. Sige na, maupo ka na lang dyan sa loob ng jeep, okay? Ay, sige na nga, Jopet. Rina, mag-iihaw pa ako ng barbecue. May order na 30 sticks si Jopet. Ha? Bakit daw? May handaan ba sa kanila? Ay, hala siya! Di mo ba alam na birthday niya? Invited nga tayo, be. Eksakto, pagkatapos ko mag-ihaw, magsasara na rin naman tayo. Kaya gorabels na tayo sa balur nila para makiparty. Naku, maaga pa akong gigising bukas para mamalengke. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta. Ay, be, napaka-killjoy mo naman. Paano naman mag-e-enjoy ang birthday celebrant kung ako lang ang bisita? Siyempre, dapat kasama ka. Ikaw ang apple of his eyes, di ba? Apple of his eyes na asarin ka mo. Basta, bahala na. Birthday pala ng mokong ngayon Pumunta na kaya ako. Kaso hindi naman ako personally invited Si Bekbek lang yung nagsabi. Bahala na nga. Jopet! May bisita ka! May dala rin barbecue! Nandito na pala ang pulutan! Barbecue tayo? Oh, Bekbek! Bauna na ako sa inyo sa loob. Sige Uy, dito pala yung paborito kong tagaluto ng agahan at tapunan Tuloy kayo, Rina, Bekbek. Happy birthday. Napadaan lang talaga kami para ihatid tong mga order mo. Ha? Ano? Akin na pala yan. Ipapasok ko na sa loob. Diyan ka muna, Rina, ha? Jopet, huwag ka na magtanong. Inatiran na nga kita ng pulutan tsaka isinama ko na nga dito ang crush mo. Ano? Huwag ka na nga magkaila. Obvious ka naman. May pinagbubulungan ba kayong dalawa? Wala. Wala. Teka lang, ha? Ipapasok ko lang to sa loob, ha? Sige lang. Pilot to ang backpack. Rina, pasok tayo sa loob? Andun lang yung ilan kong kasamang driver, tsaka... Jopet, baby, ang tagal mo namang bumalik sa loob. Tracy, ikaw ang umangpa sa braso ko. Bakit naman, baby? Kanina naman okay lang na nakadikit ako sa'yo, Hindi, Jopet, mauna na akong umuwi, Maaga pa kasi akong mamamalengke bukas. Iiwanan ko na rin si Bekbek. Kapitbahay mo naman siya Happy birthday ulit, sige. Rina! Jopet, baby! Akala mo naman kagandahan. Magkalandi-landi. Makalingki sa lalaki, akala mo sawa. Ang kulit lang naman kasi nitong si Bekbek Sabi ko na nga ayoko magpunta ron. Kakainis. Panira ng gabi yung Tracy na yun Teka, may sumusunod ba sa akin? Bibilisan ko pa nga yung paglalakad. Dapat talaga diretso na akong umuwi kanina Napalayo pa tuloy ako ng daan. Walking distance lang din naman hanggang dun sa bahay namin. Pero hindi kagaya ni na Bekbek at Jopet na magkalapit lang ang bahay. Ay, kahit kailan pahamak talaga tong Bekbek na to Hala, binilisan ko na nga lakad ko pero parang binibilisan din ang nasa likuran ko yung lakad niya. Hindi naman sa praning ako pero alas 9 na ng gabi at kaunti lang ang tao sa lugar na to kapag ganitong oras. Hala, parang lapit na. Tatakbo na ako. Bitiwan mo balikan ko! Bitiwan mo ako! Aray! Grabe, sakit doon. Nag-ahal ka ba ng martial arts?
Paano mo ako nasiko sa sigmura tapos hinila mo ako at hinagi sa semento? Jobet! Oo, ako nga. Si Jobet, nasasamahan lang sana kitang umuwi ng bahay niyo dahil akala ko delikado na ang panahon ngayon. Pero ikaw pala ang delikado. Kasi naman akala ko kung sino ka. Bakit kasi sinusundan mo ako tapos hindi mo na lang ako tinawag? Malay ko ba na kakilala ko ang nasa likuran ko? Pwede ba? Tulungan mo na lang akong tumayo. Inaway mo pa ako. Ang sakit. Ay, oh. Napilahin yata ako sa likod ko eh. Ang OA mo, hindi naman ganun kalakas yung pagkakatulak ko sa'yo. Akin na yung kamay mo, tumayo ka na. Ay, salamat. Ano, tara. Ihatid na kita. Yun naman talaga yung bala kong gawin bago mo ako binalibag dito na parang sakong walang laman eh. Ang OA mo talaga? Basic self-defense lang ang ginawa ko. Pero, alam mo, buti na rin marunong ka ng ganun ha. Pero sana next time, huwag mo naman sana sa akin gamitin. Sakit eh. Basta wag mo akong ginugulat. Bigla ka nalang kumapit sa balikat ko, hindi ka naman nagsalita. Kasi nga, susurpresahin sana kita. Eh, ako pala tong sinurpresa mo. Bilisan mo ang paglalakad para makabalik ka na sa party at sa mga bisita mo. Oh, teka, bakit parang may pagdiin ka dyan sa bisita? Hindi oh. Okay, sabi mo eh. Oh, yung bag mo. Ako na lang magbibit-bit. Ganyan ba kapag may birthday, biglang bumabait? Sus, mabait naman talaga ako, no? Masungit ka lang talaga. O hindi ah. Nandito na tayo sa tapat ng bahay namin. Salamat sa paghahatid ah. Pasensya na rin sa pagkakasiko ko sa'yo at sa pagkaka-out of balance mo. Out of balance ko dyan. Kahit ano pang termino ang gamitin mo, hindi ko pa rin makakalimutan na binalibag mo ako basta-basta. Ako na mas kulado at mas patangkad pa sa'yo. Hindi talaga pwedeng hindi ka magbubuhat ng sariling bangko mo, no? Ayaw mo nun. Kahit saan tayo magpunta, may upuan ka. Ha? Hindi, wala. Sige na. Pasok ko na sa loob. Aalis na rin ako. Good night, Rina. Sige, good night at happy birthday ulit. Ano naman kaya nakain nun at parang biglang bumait? Baka dahil birthday niya. For sure yan. Buwisit na naman yun bukas. Ay, makapasok na nga lang sa loob ng bahay. Inaantok pa talaga ako. Mabuti na rin na maaga ako nakatapos mamalengke. Kaso bigat na mga dala ko. Sabi ko kasi kay Bekbek, puntahan ako rito pero hanggang ngayon wala pa eh. Mahirap din talaga kapag kaibigan ng assistant. Minsan pasaway. Pag bitbit na nga lang ang gagawin niya, ako na nga ang lahat, pupunta na lang siya rito kapag patapos na ako. Rina? Oh, Jobet, namamalengke ka? Oo eh. Nutusan ako ng nanay ko pero tapos naman na ako. Ito, 1 kilong manok, sayote, luya, dahon ng sili. Ito yung mga pinabili niyo. Magluluto kayo ng tinola? Alamat ka talaga sa pagluluto. Dekados pa lang, alam mo na agad yung putahe. Sira, ang obvious kaya. O siya, sige, mauna na ako. Hahanap pa ako ng tricycle. Wag na! Ibig ko sabihin, huwag ka na mag-tricycle. Ihatid na lang kita sa karinderya. Doon din naman yung daan ko pauwi ng bahay. Naku, wag na. Abala pa ako sa'yo. Sus, di naman. Ikaw pa ba? Ano kaya ang dalawang basket? Grabe! Ang bigat naman ito. Buti hindi lumalaki yung mga braso mo. Ang bibigat pala lang binabuhat mo kapag umaga. Ayos lang, sanay na. Minsan naman si Bekbek ang nagpupunta rito para siyang magbuhat ng mga pinamili. Kaso ngayon, ayun, borlog pa ang lola mo. Paano? Birit ng birit sa video okay kagabi. Ano, tara? Hatid na kita. Sige, kung mapilit ka. May problema ba? Anong hinahanap mo sa bag mo? Yung susi ng karinderya. Alam ko na isilid ko sa bagyong kaninang umaga eh. Pero bakit wala rito? Sigurado ka bang nalagay mo dyan? Ay, nakakainis. Nagpalit nga pala ako ng bag kanina.
Dahil sumabit sa gate yung unang bag na gamit ko. Ay, baka hindi ko na ilagay yung isang susi. Susi ng bahay lang yung nakuha ko. Sige na, hayaan mo na. Maaga pa naman eh. Halika, samahan kitang kunin yung susi mo sa bahay niyo. Hindi pa naman masyadong traffic kasi alas 5 pa lang na umaga eh. Eh, hindi ba hanapin ng nanay mo yung pinabili niya? Ha? Hindi yan. Akong bahala. No, tara. Sige, salamat ha. Pasensya ka na sa abala. Sinabi ko na nga kanina, hindi ka abala. Kunin mo na sa loob. Hihintayin na kita para mahatid kita pabalik ng karinderya. Hala ko, hindi na. Magta-tricycle na lang ako. Ang dami mong bit-bit oh. Mahihirapan ka lang. Ayos lang naman eh. Sige na, pasok na. Oh, sige, sandali lang ha. Kahit matagal, maghihintay ako rito. Jopet, salamat ulit ha. Oo naman. Oh, ito na yung mga pinamili mo. Nababa ko na lahat. Ano ite? Bakit kayo magkasama ng very early in the morning? Ay, buti nandito ka na. Ito ang susi. Pakibuksan na ang mga padlock. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Galing ba kayo sa isang bahay? Oh, paano mo nalaman? Galing mo pala, big ha? Rina, alis na ako ha. Balik na lang ako mamaya kapag nakaluto ka na. Ha? Eh, hindi ba magluluto ng tinolang nanay mo? Ha? Para sa tatay ko yun. Sige na, bye. Sige. 1 kilong manok na para sa tinola na tatay lang niyang kakain? Ha? Ano yun? Weirdo nun ah. Oh, hindi mo pa rin nabuksan? Anong ginagawa mo? Bakit kinakalansing mo yung mga susi? Susi ba to? Kala ko wedding bells. Ay, nako. Bilisan na nga natin at tinanghali na ako. Naiwanan ko kasi yung susi nitong karinderya sa bahay. Si Jopet. Teka, bakit ba ako nagpapaliwanag? Aba, ewan ko. Pero malinaw naman sa akin na mayaman kayong dalawa. Ha? Nakabili kayo ng sarili ninyong mundo. Victoriano! Sabi ko nga, kikilos na ako. Grabe sa Victoriano, ha? Nakakaloka. Bakit walang ilaw dito sa mga poste papunta sa bahay? Ngayon lang naman nangyari to. Dati naman maliwanag ang kalsada. Ay, bibilisan ko na nga lang ang paglalakad. Dapat kasi talaga maaga ako nagsasara ng karinderya eh. Ito kasing bekbek na to eh. Tumanggap pa ng special order na pansit at barbecue para bukas. Ay, natagalan tuloy kami. Liwanag naman ang ilaw ng sasakyan paparating. Nasisilaw ako. Hihinto muna ako rito sa gilid hanggang makadaan ang sasakyan. Rina! Good evening! Oh, Jopet! Halika na! Sakay ka na! Hatid na kita! Ano ko, hindi na. Naglalakad talaga ako kapag gabi para exercise na rin. Tsaka mapapalayo ka pa. Sira yung ilaw sa mga poste ngayon, sabi sa barangay. May pumutok doon na transformer eh. Pati yung ibang bahay sa lugar nyo, wala ring ilaw. Ha? Eh, paano mo naman nalaman? Hindi ka naman taga rito. Ha? Hindi. Napadaan lang kasi ako eh. Napansin ko lang na ang dilim, kaya yun, nag-usosyo na ako sa barangay kanina. Yung isang tao doon, kaklase ko ng elementary, kaya nadalaw ko na rin siya. Pero sige na, umuwi ka na rin. Maglalakad na lang ako. Sige. Hindi, ipaparada ko na lang ng jeep dito, tapos sasamahan na kita maglakad. Naku, hindi ka rin makulit, ano? O sige na nga, ito na, sasakay na. Yan, mabuti naman. Bahan ako dun ha. Akala ko mabubukan pa ako. Buti na lang pumayag. Salamat sa paghatid ha. Bababa na ako at papasok sa loob. Rina, sandali lang. Oh, bakit pinatay mo pa makina ng jeep mo? Pwede bang maka-CR? Ha? Sige. Pasensya na. Bigla sumakit yung tiyan ko eh. Nakakaya kasi pero... Teka, bubuksan ko lang yung pinto. Medyo itabi mo pa ng parada ang jeep mo kasi masikip tong kalye. Baka masabitan pa yan kapag may dumaang ibang sasakyan. Sumunod ka na lang sa loob ng bahay. Ayos. Gumagaan ang diskarte ko. Konti na lang.
Naku, nagre-ring ang phone ni Jopet. Bakit kasi inilapag pa sa lamisita dito sa sala? Sana dinala na lang din niya sa banyo. Paano ba to? Ring ng ring. Masilip ba kung sinong tumatawag at baka importante. Tracy? Ang Tracy na haliparot na yun palang tumatawag. Eh kung i-reject ko ang tawag tapos kunyari napindot ko lang. Tama. Ay, mali ako na nagawa. Nasagot ko yung tawag. At ang lakas ng boses niya kahit hindi ko naman ni-loudspeaker. Baby? Jopet, baby? Nandyan ka ba? Bakit hindi ka nagre-reply? Kanina pa ako tumatawag at nagbe-message sa'yo. Mahal! Ay wow, baby na tapos mahal pa. Bakit kaya hindi siya dun sa jowa niya nakibanyo? Ayan, enough ko ng tawag. Sobrang ingay niya, nakakairita. Rina. Salamat gusto mo bang kumain? Midnight snack? Hindi na, umuwi ka na. Ayan yung phone mo. Namali ako ng pindot. Ang ingay naman kasi. Patahimikin mo na lang yung nasa kabilang linya. Pakilak na lang din yung pinto paglabas mo. Papasok na ako sa kwarto ko. Rina, uy! Iwan mo talaga ako. Nakakainis naman, oh. Chance na, naging bato pa. Nasayang lang yung pagpapanggap ko, sumakit ang tiyan ko. Dapat pala sinabi ko na lang na naihi ako, eh. Ay, nagalit pa yata sa akin. Makauwi na nga. O, Jopet, bakit para kang nalugi? Anong nangyari? Palpak ba ang plano? Hindi ko nga alam, eh. Ginawa ko naman yung payo mo. Medyo okay naman ng umpisa dahil pumayag pa nga siya na ihatid ko siya, eh. Tapos, pinapasok pa ako sa loob ng bahay. Wow! Talaga? Anong sinabi mo? Nagpaalam ka na ba na aakit ka ng ligaw? Ay, hindi nga, eh. Sabi ko sa kanya kung pwedeng makibanyo. Ayun, pinapasok ako ng bahay. Sinabi mo yun? Na-turn off yun! Sino naman kasi magsasabi ng ganun sa babaeng type nila? Napakaiwan mo talaga. Kaya nga, eh, no? Baka nga nainis. Pero, sigurado ka ba talaga dun sa sinabi mo sa akin noong isang araw? Alin? Na-type ka rin ng crush mo? Oo? Sa kwento mo kasi parang nagsiselos si Rina dun sa Tracy na dikit ng dikit sa'yo. Kaya baka totoong may gusto rin siya sa'yo kaya manligaw ka na ng maayos. Eh kaso nga, hindi nga ako marunong. Mukhang nagalit pa nga sa akin, eh. Kasi kaninang umaga, hindi ako pinapansin. Dati naman kahit papaano humingiti at namamansin yun, eh. Tinuruan na kita. Kung wala pa rin, akitin mo na lang. O kaya daanin mo sa dahas. Sira, puro kakalukuhan. Sa dami ng babaeng nagkakandara pa sa'yo, ikaw pala tong napakatorpe. Ewan ko sa'yo, kikilos na ako dahil parang may tumititig kay Rina nung isang araw na kumakain ako sa karinderya. Baka may karibal ka na, Jopet. Ano? Hindi ako papayag. Rina, Ano? tumatagos na yung kutsilyo sa chopping board mo dahil sa sobrang tigas ng pagkakahiwa mo niyang patatas. Baka gusto mong ikaw ang isunod kong gayatin, Bekbek. Bakit pa kasi kanina pa mainit ang ulo mo? Kanina nung nagbubukas tayo nitong karinderya, kulang na lang makalas ang padlock. Tapos nagtuhog ka ng barbecue. Gigil ka na parang dila ng tao ang tinutuhog mo. Ah, basta. Wala ako sa mood. Naiirita ako sa lahat. Tapos, napansin ko, kumain si Jopet dito kanina. Papansin ng papansin sa'yo at hindi mo man lang pinansin. Eh dati naman, kahit nabubwisit ka, pinapatulan mo pa rin ang pang-asar niya. Ba, kanina parang invisible man ang lolo mo. Ay, wala kang ginagawa. Ang dami mong time para pansinin yung mga kaganapan. Magtuhog ka ng barbecue o kaya hiwain mo ng gulay para sa meriendang pansit mamayang hapon. Nakapagtataka talaga. Ay, for sure iinit pa lalo ang ulo mo. At Rina, stop, look, and listen. May paparating ng walking tabloid. Ay, parang konti yata ang tao ngayon. At konti rin ang ulam. Aling Celia, ano po ang sa inyo? Ah, itong bopis, 2 order. Tsaka menudo, 3 order na rin. Coming right up po, Aling Celia. Rina, ilang gabi na nga pala kitang nakikitang may may kasamang lalaki sa labas ng bahay mo. At kagabi parang nanggaling pa sa loob. Hindi naman sa pero
Kadalaga mong tao. Hindi rin naman po sa pagkukuan. Pero wag niyo na pong ituloy ang sasabihin ninyo kung hindi rin lang naman maganda. Tek, parang ang sungit niyang kasama mo. Nag-aaway ba sila nung lalaking punta ng punta sa bahay niya? Pwede niyo ba ilarawan ang itsura ng lalaking yun, Aling Senya? Bek! Ay, okay na po pala. Parang may ideya na ako. Eto na po ang order ninyo. Pakibayaran na lang kay Rina. Mukhang effective ang pagpapapansin ni Jopet. At hindi man na ako na-update na may house visit nang nagaganap. This is getting exciting! Ay, salamat. Natapos din itong napakahabang araw na to. Rina, hindi pa ba tayo uuwi? Gabi na, mag-aalas 11 na. Natuhog mo na ang lahat ng dapat ituhog at na-advance marinate mo na ang fried chicken. Puno na ang ref. Kung gusto mo, mauna ka na. Pahingi nga rin ako niyang iniinom mong soft drink. Oh, ito oh. Cheers. May advance order ulit. Teka nga, sino ba tong laging nagpapa-order ng mga ulam at pansit? Ginagabi na lang tayo lagi dahil dito eh. Lagi bang may handaan sa kanila tuwing umaga? Ano yun? Yung kapitbahay namin, na-addict yata sa'yo. Ibig ko sabihin, sa barbecue mo at pansit. Mukhang may kasama ka naman pala. Pwede na siguro ako umuwi, ha? Good evening, Rina, Bekbek. Magsasara na ba kayo? Parang sinisipag pa tong si Rina. Halika na, Bekbek. Ilalagay ko lang tong mga to sa ref. Pwede ka na magsimula magsarado para makauwi na tayong dalawa. Bekbek, tulungan na kita. Okay. Lover boy, galingan mo naman. Ang bagal mo na nga, parang sablay ka pa. Gina G ang madam sa'yo. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit nagalit eh. Okay naman kami kagabi. Ibig kong sabihin, hinitid ko kasi siya sa kanila eh. Oo. May nag-isplok na sa akin kanina na isang marites na nagpupunta ka sa bahay nitong si madam. Nakakaloka ka, hindi man lang ako informed. Ako na maghahatid kay Rina. Sige na, mauna ka na umuwi. Huwag ka na rin magpaaram para wala siyang choice. Basta, kapag nawalan ako ng trabaho, umpunin mo ko. Ano ba, hindi yan. Sige na, alis na. Bekbek? Bekbek! Hoy! Saan ka pupunta? Aba, tumakbo pa! Rina, hayaan mo na si Bekbek. Iatid na lang kita sa inyo. Ano, uwi na tayo. Ayoko! Umuwi ka mag-isa mo! Rina, pwede ba tayo mag-usap, ha? Kanina pa ako sumusunod sa'yo. Sabi ko kasi sumakay ka na sa jeep ko para mahatid na kita eh. Ang layo na nang narating natin sa paglalakad. Lapit na tayo sa bahay mo. Ay, Rina, pansinin mo naman ako. Tumatawag na naman tong babaeng to. Oh, bakit hindi mo sinagot yung tawag ng tawag na baby at mahal mo? Ha? Hindi, si Tracy lang yun. Ang kulit-kulit eh. Kapit-bahay lang namin yun. Umuupa dun sa apartment ni na tatay. Hindi ko naman sinasagot yung mga tawag nun eh. Parang super close nga kayo eh. Makalingkis nga siya sa'yo tuwing magkikita kayo. Halos magkapalit na yung mga mukha nyo. Tapos, ang tawag pa sa'yo, baby at mahal? Ano yun? Umalis ka na. Nandito na ako sa bahay. Rina! Teka! Nagsiselos ka ba? Hoy! Dire-diretso kang pumasok dito sa bahay. Bahay mo ba to? At anong nagsiselos? Ang kapal mo ah! Bakit naman ako magsiselos? Hindi kita type! Pero Rina, ako type kita. Matagal na. Bitiwan mong bewang ko. Lumayo ka nga sa akin. Nasisiksik ako dito sa dingding. Lumayo ka o ibabalibag ulit kita. Mababalibag mo pa ba ako kapag yakap na kita ng mahigpit ng ganito? Kahit na dikit na ang katawan ko sa'yo. Jopet, ano ba? Huwag mong ilagay ang kamay ko sa dibdib mo. Ano ba? Nakadikit ka pa sa akin. Rina, tumingin ka sa mga mata ko. Dahil ikaw lang ang nakikita nito. At itong dibdib ko, hindi ba parang may dumadaguntong sa loob? Dahil yan sa'yo. Lasing ka ba? Oo. Lasing ako sa pagmamahal ko sa'yo. Hirap na hirap ako na naiinis ka, na nagagalit ka.
Kahit hindi ko naman alam kung bakit. Pagmamahal? Pagmamahal agad, ha? Ano to, joke? Hindi to joke. Hindi ako nagbibiro, Rina. Mahal kita. At handa akong patunayan sa'yo yan. Sa ayaw mo man o sa gusto. Pero paano si Tracy? Hindi ko gusto si Tracy. Dahil ikaw ang mahal ko. Ikaw lang, Rina. Jopet, bitiwan mo na ako dahil parang sasabog yung dibdib ko sa kaba. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ko. Tutulungan kitang malaman, Rina. Gusto kong halikan ng mga labi mo. Jopet, parang ang bilis. Rina, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Ano sa tingin mo? Papayag ba ako sa ginagawa mo sa akin ngayon kung hindi? Talaga? Mahal mo rin ako? Mahal din kita. Hindi ka magsisisi na minahal mo rin ako, Rina. Hello? Rina, nasan ka na? 6:00 na. Nasa palengke ka ba? Ay, naku. Jopet, gising na umaga na pala. Rina, may kausap ka ba? Wala. Masakit kasi yung ulo ko. Baka tanghali na lang tayo magbukas. Pwede bang ikaw munang mamalengke? Pwede naman. Pero bakit nga pala nandito sa tapat ng karinderya ang jeep ni Jopet? Nasiraan ba siya kagabi kaya... Ay, good morning, love. Bek ba yan? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka. Sige lang. Usap lang kayo. Ako nang bahala dito. Rina! Nasaan ka na? Narinig mo ba sinabi ko? Tanghali pa ba tayo magbubukas? Nasaan si Jopet? Oo, masarap yan. Ibig ko sabihin, sarapan natin yung luto mamaya. Ay, naku. Bek, mamaya na lang tayo mag-uusap. Bye! Ikaw? Pwede, isa pa. Bago tayo pumunta ng karinderya mo. Ikaw muna ang ahalmusalin ko. Ngayon ka pa nagpaalam, nasimulan mo na. Love you, Rina. I love you too. Hi, love. Ano, uwi na tayo? Sige, love. Saglit lang. Tatapusin ko lang yung pag-marinate nitong fried chicken. Si Bekbek kasi kakabalik lang din eh. Okay. Ay, mapapasana all na lang talaga ako. Sino mag-aakala na ang dating aso't pusa kong magbangayan ay para ng lovebirds kong maglampungan? Oh, nandiyan ka na rin pala, Bekbek. Ay, oo naman. Kahit feeling invisible ako ilang buwan na at umay na rin akong makakita na naghahalikan, nagyayakapan at nagkakandungang magjowa dito sa karinderya. Grabe ka naman. Akala ko ba happy ka para sa amin? Ikaw pa naman yung naging tuloy namin. Ay, sa dami ng pansit at barbecue na napakain natin sa street children at sa mga namamalimos sa daan, baka mapunta na tayong dalawa sa langit. Oh, effective naman, di ba? Kung di dahil sa pagpupuyat ni Rina dito, hindi ko siya maihahatid at maaalagaan. Ay, alam mo, bilib din ako sa'yo. Pati barangay na kuntsaba mong patay ng streetlights. Oh, saglit lang naman yun. Tsaka, sinabay ko lang sa maintenance talaga nila. Anong pinag-uusapan nyo? Ay, napagkwentuhan lang namin lahat ng pinaggagawa niyang strategy para maligawan ka ng di mo nahahalata. Ang sweet nga eh. Pati pamamalengke, scripted. Lahat pala planado. Oo, kaya please, wag na kayo maghiwalay at sayang ang efforts ko. Oo naman, no? Hindi ko na pakakawalan tong nag-iisang love ko. Love, ano to? May rose petals sa sahig na nakakorting puso. May mga lobong puti at pula sa kisame. At love, paano ka nakarating agad dyan sa gitna at nakaluhod ka pa? Ay, may sing-sing. Rina, baka isipin mo masyadong mabilis pero
para sa akin tama lang. 6 months na simula nung maging tayo. At ngayon naman, gusto ko sanang tanungin kung papayag kang makasama ako sa hirap at ginhawa habang buhay. Will you marry me, Rina? Yes, syempre yes. Gusto ko rin makasama ka habang buhay. I love you, Jopet. Jopet, kinabi ka na naman. Ay, manuhutay. Hinatid ko po si Rina. Ba't di pa kayo nagpapahinga? Hinihintay kita. May papakiusap kasi sana ako sa'yo. Sa inyo ni Rina. Ha? Ano ho yun? Ay, may papagawa kasing isang pintuan ng apartment natin na paupahan. Hihiram sana ako ng pera sa inyo kahit mga 50 mil lang. Ganun po kalaki, tay? Oo Nagpa-estimate na kami ng nanay mo ng magagastos. Teka, saan ba ninyo balak tumira pagkatapos ng kasal? Sa bahay po ni Rina. Pamanuhin ng magulang niya at hindi niya po yun basta-basta may iiwan eh. Ganun ba? Sa bagay. Sayang nga naman at malapit lang din naman kayo dito sa bahay natin. Teka, tay. Itatanong ko po muna kay Rina yung tungkol sa pakiusap niyo, ah. Alam niyo naman ho na nag-iipon kami para sa kasal namin, eh. Oo naman, anak. Kaya nga sabi ko pag-usapan ninyo. O siya, matutulog na ako. Magpahinga ka na rin. Sige ho, tay. Bekbek. Rina, tahan. Tinawagan ko na si Jopet. Papunta na siya rito. Hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Pagdilat ko, nasa isang iskinita na ako. Wala na yung perang kaka-withdraw ko lang sa ATM para ipahiram namin kay Tatay Ben. I-report natin sa pulis pagdating ni Jopet. Tumahan ka na. Wala naman magagawa ang pag-iyak mo. Love! Nasaktan ka ba? Okay ka ba, ha? Love, I'm sorry. Ninakaw yung pera natin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sige na. Tahan na, mahal. Alam ko namang hindi mo gusto yun, eh. Ang importante, ligtas ka, ha? Pasensya na, dapat sinamahan kita kanina. After ko mag-withdraw ng pera, may nagtanong lang sa akin kanina sa kung anong oras na. Tapos, nagpatulong siyang mag-withdraw ng pera niya. Tapos... Nabudol-budol gang ka. I-report natin sa pulisya. Magsasarala ako ng karinderya. Beg kami na lang ni Jopet. Sayang yung kikitain natin ngayon. Please. Oo, sige. Pero tumahan ka na, Di. Kanina ka pa nakagalgal mood, eh. Nangihinayang ako sa pera, eh. Tapos mawawala ng ganun lang. Hindi na mapapakinabangan. B, isipin na lang natin na nag-donate kayo sa charity. At pinakain ninyo at binuhay ang ilang taong halangang kaluluwa na kayang magnakaw ng pinagpagura ng iba. Love, I'm sorry. Sige na. Mag-report na tayo sa pulis. Love, gising ka? Oo, paano ako makakatulog kung hinahaplos mo ko kung saan-saan? Hindi mapakali ang mga kamay mo. Hindi, nakaka-relax kasi kapag hawak kita, eh. Kapag yakap kita. Thank you, love, at hindi ka nagalit sa akin. Ano ka pa? Wala ka namang kasalanan, eh. Okay lang ba kung ipahiram natin yung natitira nating pera? Kahit na 25 mil na lang. May babalik naman ni Tata yun pagkatapos ng ilang buwan, eh. Mula dun sa renta ng apartment. Yun nga rin ang isasuggest ko. Okay lang naman. Alam ko na naghahanda tayo para sa kasal natin. Ay, mas matatagalan nga lang dahil magsisimula ulit tayong mag-ipon. Alam mo,
mo, sobrang swerte ko sa'yo. Ha? Paano naman? Jeepney driver lang ako. Gwapo at masarap na jeepney driver. Agree ako sa masarap at gwapo, pero alisin mo yung lang patungkol sa trabaho mo. Kasi marangal ang pagiging jeepney driver. Pati ang pinagkakakitaan ko, wala tayong nilolokong ibang tao. Alam ko naman yun. Pero bakit mo naman nasabing swerte ka sa akin? Sa totoo lang, parang mas swerte pa nga ako dahil mahal mo ako. Napakabuti mo kasing tao. Mapagmahal kang anak. Matulungin sa kapwa at napakakalmado mo kahit na dapat ay nagagalit ka na. Ibang-iba sa akala ko dati na mapang-asar ka at mapang-ines. Nagpapapansin lang naman ako sa iyo noon kasi natotorpe ako. Pero nang makaamin ka na, home run agad. Ang pinakamabilis na panliligaw in history. Siyempre, di ba? Sabi nga nila, time is gold. Tatagalan na nga bago ako nakapanligaw Kaya nung naging tayo na, mas binilisan ko na. Para ngayon, dahil time is gold, honeymoon practice na ulit la. Wala kang kasawaan Bek, okay na ba ang lahat? Yes, nasa simbahan na rin si na Jopet. Sigurado ako naiihina yun sa kaba kasi wala ka pa. Sorry kasi yung sikmura ko, hindi ako pinatatahimik Ay, o ano? Handa mo na ba ang sorpresa mo? Oo, salamat sa tulong. Halika na. Oo nga, tara na. Nasa labas na ang karwahe na maghatid sa'yo sa simbahan. Naku girl, sobrang ganda mo, Rina. Ang bongga ng wedding gown. At ang bongga rin ang pagkakaayos mo sa akin. Magtayo ka na kaya ng parlor. Ay naku girl, hindi ko bet ang lagi magpaganda ng tao. Sa special na tao ko lang ginagawa yun. Aww, salamat. Para sa lahat-lahat. You're always welcome. Oh, tara na. At tumatawag na naman si Jopet. Nakakaloko. Parang di kayo magkasama kahapon kung makatawag. Kabado pa siya, ilang taon in the making itong wedding ninyo. Finally, matutupad na. Mrs. Rina Alba? Yes, Mr. Ko. Hindi ako makapaniwala na kasal na tayo. Sa wakas. At, hoy, wag mong halikan ng tiyan ko nakikiliti ako. Baby, love ko ni Daddy. Excited, hindi pa nga natin alam kung boy o girl Kaya nga baby lang yung tawag ko Pero, love, pwede pa bang gumawa ng baby kahit may baby na? Huwag kang mag-alala. Yan agad ang itinanong ko kay doktora. At, pwede raw. Buti na lang. Paano? Simulan na natin, Mrs. Alba.